Oh, ping-ping ang mukha. Hello guys! Hello guys! Welcome to my vlog! Siya yung papalit. Siya yung papalit sa akin. Siya yung papalit sa akin. Si Tunyang. Mary Tunyang. Mary Tunyang. Oo. Soon, magbo-vlog na din yan siya. Magbablog din ako. Please like and subscribe on my channel. Guys, ayan na sana yung bus. Oh, ayan na oh. Yung kasama namin, wala pa. So, pupunta kami ni Tunyang sa birthday. Pero ibang birthday niya. Iba din yung birthday ko. Ito na yung inaantay namin. Ayan na siya. Oh, nanigas na yung mga puwet namin. Kaakantay sa kanya. Dalawang bus ang pinalampas namin. 300 ginatag niya. Wow. Kinamig ba? Guys, yung friend ko, 300 na, 300 lei ang allowance. Binigay ng amo. Diba, bongga? Ang isa. Bakit pa sa asbay na sila yan siya. Pupunta kami ng mga alaga ko sa Hirastro Park. Siguro hanggang past 6 na kami doon. So, doon continuous tayo ng aking question and answer portion. Okay? So guys, in today's video, sasagot tayo ng mga katanungan ng ating mga kababayan na nandito na sa Romania and yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas pa or nasa ibang bansa pa na interesadong pumunta dito sa Romania, syempre. Guys, ang dami-daming katanungan na itinatanong sa akin. Yung iba pa ulit-ulit na lang. Meron naman ako mga vlogs or mga content about doon sa mga itinatanong like yung salary, yung expenses, yung requirements, andyan na lahat, yung age limit, andyan na lahat sa mga vlogs ko. Pero, syempre, hindi ko na yan isa-isahin ulit, okay? Kung yan yung mga katanungan nyo guys, about application, mga ganito, ganyan, questions, andyan lang sa aking vlog, hanapin nyo lang. Hanapin nyo lang sa mga videos ko, isa-isahin nyo. Okay? So, yung sasagutin ko lang, yung mga hindi ko na na-topic. Alright? Yung mga katanungan na tinatanong sa akin pala, na hindi ko siya na-content. So, doon kami pupunta. Diba? Wala nang mga dahon yung mga puno. Kasi nga dahil sa lamig. So, before dyan kami nagpipizza. Smile! Smile! Ang bango ng popcorn. May nagtanong, meron ba daw na hindi nag-grant yung visa or yung tawag nito? Yung nade-deny sa visa application papunta dito. Kasi ngayon meron ng appearance. So sad to say guys, wala pa akong idea dyan. Kasi nung panahon ko na nag-apply ako, wala pa kaming visa appearance sa embassy, Romanian embassy, okay? Pero as of the moment, sa dinami-dami ng mga subscribers na nakikipag-usap sa akin, wala pa namang may nagsabi na na-deny do sila sa kanilang visa application, okay? So, sa nagtanong dyan, huwag kang kabahan. Normal lang yan. Normal lang yung kaba. Pero as of the moment, wala pang may nagsabi na na-deny sila sa kanilang visa application papunta dito sa Romania. Meron ding nagtanong, kasi nga, alam, yung ibang subscribers, alam na diabetic ako. Alam na mataas yung sugar ko. So, merong nagtanong, diabetic din daw siya. May chance kaya daw siyang pumasa sa medical. So, ito po yung masasabi ko. Pag alam nyo na po na mataas yung sugar ninyo, syempre before medical, diet na po kayo. Diba? Iwas na kayo sa matatamis, mga carbohydrates, starchy foods. Hindi lang matatamis guys ha. Yung kanin, tinapay, whatever, patata, saging, na nilaga, kamuting kahoy, whatever na starchy, yung mga carbohydrates, iwasan nyo yan guys during kung nag-apply na kayo papunta dito. Para pag medical, hindi kayo ma-failed sa inyong medical, yung ganun.
pagdating dito guys, huwag kayong makampante kasi may medical ulit. So marami akong kakilala na pagdating dito gustong ipa-insulin ng agency kasi nga mataas, nagsabi yung clinic na ang taas-taas ng sugar. So umaabot ng 400 something daw, kaya gusto nang i-insulin. So yun, be careful tayo pag yung mataas ang sugar natin, tapos alam naman nating mataas yung sugar natin, tapos magme-medical tayo, tapos hindi pa din tayo nag-iingat. Okay, so yun lang. Kumbaga nagpaplano pa lang kayo na mag-apply, mag-diet na. Okay, and mag-take ng mga medicines para sa inyong blood sugar. Kung high blood kayo, mag-take na kayo ng medicine para sa inyong high blood. Pero magpa-check up muna kayo sa inyong mga doktor. Okay? Huwag yung mag-self-medication kayo. So, dun sa nagtanong sa akin kung baka ma-fail daw siya pagdating ng medical kasi nga mataas yung sugar niya. Well, i-diet lang po. Diet. So, may nagtanong, "Hi po ma'am, ask ko lang po, totoo ba kung dito sa Romania, pag nag-break contract talaga, magbabayad, balik gastos nila? Kung totoo is nagastos rin papunta dito. Thanks." Ganon yung question. So guys, pag nag-hire ng aplikante galing Pilipinas ang mga employer, mga nasa almost 5k euro yung ginagastos nila. So, sobrang laki, 'di ba? So, siguradong hindi yan sila papayag na pag umalis ka nang wala pang nang bago ka pa lang, hahayaan ka lang nilang umalis, 'di ba? Kasi meron ng bagong batas dito. So, yun, kung halimbawa umalis ka sa amo nang hindi pa nag 1 year, so meron silang right or karapatan na hindi kayo bigyan ng termination of contract or yung sa dati tinatawag ko siyang ano yun? Yung release paper, yung ganun. So, yung right term pala is termination of contract. So, meron na silang karapatan na hindi kayo bigyan ng termination of contract. Kasi nga yan na yung batas dito. Hindi ka ganun dati, kahit 2 months ka pa lang sa amo, pag umalis ka, wala silang habol sa'yo. Okay? Hindi ka nila mahahawakan, hindi ka nila mapipigilan. Pero ngayon nga, since meron ng ganyan na batas dito, so kailangan mo mag-wait ng 1 year bago ka umalis, para kahit umalis ka, wala na silang maide-demand pa sa'yo na bayaran mo yung ticket mo, bayaran mo yung ganito, bago kita bigyan ng termination of contract. So, yun. Okay? Kaya nagkakaganyan yung amo. Kasi gumastos din sila guys. Gumastos din sila sa pagkuha nila sa atin sa Pilipinas. Dito nagtanong, isa pa pala sis, nabanggit mo sa vlog about sa interview ng aplikante. Ang tanong ko, hindi ba sa office yung pag-interview sis? So bago ko yan sasagutin, pasensya na muna sa aking buhok kung bakit nagsisitayuan. Alam niyo na mahangin sa labas. Okay, kaya ayan, nagtatayuan yung mga buhok ko. So anyway, dala ko yung aking alaga, pupunta kami ng shop, may bibilhin lang. So okay, dun tayo sa tanong na yun. Well, halimbawa, nag-walk-in kayo ng... Wait lang, may tumatawag. So continue. Halimbawa, nag-walk-in kayo ng apply dun sa agency. Kung sa agency ko ha, kung halimbawa sa gym. Yes, bubu? So halimbawa, pumunta kayo ng agency. And then, during that time, merong schedule ng tawag. So, meron pa isang oras bago mag-uumpisa yung broker's interview. So, ang gagawin ng agency, isasalang kayo niyan, guys. Okay? Pag feeling nila na parang ready kayo, isasalang kayo immediately. So, doon na kayo sa agency interviewin. Pero, mostly kasi ng interview ng broker ay Skype. So, kung saang area ka man nasa Pilipinas, pwede ka interviewin anytime through Skype. Kasi ako ganyan din, taga Mindanao ako, nung nag-apply ako, doon ako in-interview sa bahay. So pumunta lang ako ng Manila nung meron na akong job offer at kailangan ko nang mag-medical. So meron pang nagtanong, hindi ko lang na-screenshot. So yung sabi niya, bigyan ko daw siya ng aking dahilan para for encouragement ba, bakit ako napunta ng Romania. So ano daw yung nagtulak sa akin para iwanan yung Hong Kong na mas malaki daw yung sahod at pumunta ng Cyprus na maliit lang yung sahod and then pumunta dito sa Romania, yung ganon. So ganito kasi yun, nung nag-Hong Kong ako,
after 1 year and 7 months, binabakasyon ako ng amo ko. And then, pagbalik ko, nirenew yung aking para sa aking pangalawang contract. Pero at that time, kasi umuwi ako ng Pilipinas, parang hindi ko kinaya yung homesick, guys. Kasi nung umalis ako ng Pilipinas, nung una kong alis ng Pilipinas para mag Hong Kong, 8 months lang yung bunso ko. So nung nagbakasyon ako, parang 2 years old na siya. Yung doon hindi ko talaga kinaya ang homesick. Kaya nakapag 2 months pa naman ako sa next contract ko sa kanila. Pero kinausap ko na yung amo ko na kailangan ko nang umuwi kasi hindi ko na kaya. Ganon, kaya napauwi ako ng Pilipinas. So, nung time na parang ready na akong abroad ulit kasi medyo malalaki na yung mga bata, malaki na yung bunso ko. Hindi sumagi sa isip ko kasi na pumunta ng Singapore kasi yung iniisip ko pag nag-Singapore ako, pag bago pa lang daw wala kang sasahurin. Yung salary deductions lahat, tapos once a month lang yung labas. Yung ganun yung mga iniisip ko. Ayoko ding mag Middle East kasi nga 'di ba, libre pero marami akong nababalitaan na ganito, ganyan. So ayokong isugal ayokong makipagsapalaran doon. So yung naisip ko, kahit malaki yung kahit kailangan kong gumastos papuntang Cyprus, parang mas feel ko yung lugar kasi nga part na ng European yung mga tao. So doon na naman ako, guys. Napunta sa Cyprus. So, 4 years ako doon kasi okay naman kami ng mga amo ko. Pero sa Cyprus kasi, guys, 400 euro lang yung basic. Medyo okay lang kasi yung mga amo ko doon. Kaya nakakapag 550 yung basic ko plus yung mga bayad sa akin ng Sunday, nakakapag 600 euro mahigit din ako doon. Pero yung mga kasamahan ko doon is 400 euro lang talaga yung basic. So, since okay nga kami ng amo, kaya tumagal ako sa kanila, nag 4 years. So, naisip ko na for good na. Kaso, pagdating ko ng Pilipinas, ito naman si pandemic. Dumating din. Parang ano ba, parang tiniming din na yung plano ko for good. So, yun. Nung andun na ako, nag-pandemic, parang nawalan ako ng ano ba, yung parang nasa loob ko na lang ng bahay, mga ganun. Tapos ilang times din na nagsara yung aking grocery kasi nga bawal. Hanggang sa parang bored na ako. Kasi yung aking tindahan pina-apartment ko na. Yung parang ayoko na magtinda. Ginawang apartment. Wala na akong ginagawa. Higa-higa na lang ako sa bahay. Sabi ko, bakit kaya hindi ko i-try mag-abroad muna ulit habang hindi pa ako nagfo-40 kasi at that time 38 years old ako. So, yun. Kaya andito ako ulit sa Romania. Okay? Pero 1 month na lang siguro pauwi na din ako, guys. Antay ko na yung aking ticket. So, guys, madami-dami na akong nasagot na katanungan. Parang mahaba-haba na yung video ko. Sa susunod na naman na aking vlog, okay? Gagawa ulit ako ng vlog sa susunod ng mga hindi ko na i-content, okay? Na madami-daming itinatanong sa akin tapos hindi ko naman masagot isa-isa. So, gagawa ako ulit ng vlog, guys. So, thank you so much for watching my video today. Kita-kita po tayo ulit next time.